Ang topic po natin ngayon, ito yung pinakalansi yung 12 keys, event, and activities in G12. Okay. Bago natin tignan itong mga keys na ito, ay mahalagang muli natin tignan ang ating mga sarili sapagkat sabi dito ay yung key sa mga events na gagawin po natin sa G12. At ang pinakasusi po dito ay walang iba kundi ang bawat isa sa atin, kayo po ng mga pastors. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala ang susi. Ikaw pala ang susi. Alright. Kasi ang sabi po dito, see yourself as a leader. Mahalaga po, tignan mo muna sarili mo. Teka, leader ako, paano ko magagawa to? Magagawa mo kasi leader ka. Pansinin niyo po ang agila. Naalala niyo yan? Ang agila ay ginagamit sa leadership. Pero bakit ginamit sa leadership ang agila, pero pag lumipad siya, nag-iisa lang? Wala namang sumusunod sa kanya. Pero bakit siya ang ginagamit sa leadership? Bakit? Meron siyang self-leadership. Hello? Kaya niyang pangunahan ang kanyang sarili. Eh ngayon, ang bawat sa atin, marami tayong hinahawakan. Kung meron ka 50, marami yan. Kung meron ka 40, marami yan. Kasi kung meron kang 3, marami pa nga yan eh. Eh kasi itong isa lang to. Kung itong isa hindi natin kaya pangunahan, paano mo pangunahan ang 3? Ang 4, ang 5, ang 10, ang 50. Hello? So mahalaga, natignan mo ako sa sarili, oo nga no, leader ako, dapat ayusin ko muna ang aking sarili, magkaroon din natin ng self-leadership. Nakatulad ng isang agila. Si Miles Monroe, gusto ko yung isang teaching niya about leadership. Sabi niya, yung ginamit sa animal kingdom, ano yan? Anong hayop yun? Anong hayop? Lion. Bakit tinawag na King of Animals Kingdom ang lion? Eh samantalang hindi man siya kasing laki ng elepante, hindi siya kasing bilis ng ibang mga hayop sa kagubatan. Pero bakit siya ang tinawag na King of Animal Kingdom? Ano niyo po? Dahil doon sa attitude. Pag nakakita siya ng elepante, tingin niya, pagkain niya. Hello? Attitude eh. Kaya yung pag-uwi natin, pwede mong sabihin, yes, pasisimulan ko na. Sino magsisimula? Ako! Kasi ako ang may hawak ng susi. See where you are at. Ang sabi po dito sa Judges, chapter 6, verse 11 and 13 hanggang 14, makikita natin, may tao doon na nilapitan. Sino yun? Sino nilapitan doon? Si Gideon. Hello? Si Gideon, nandoon siya sa isang lugar na kung saan habang may ginagawa sa Gideon, siya nakatago. Nagtatago siya sa mga Madyanita. Bakit siya nagtatago? Sapagkat siya ay natatakot. Nandun siya sa isang sulok. Takot na takot. Hello, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Lumabas ka sa lungga mo. Hindi tayo makakahiga, hindi tayo makakauwiin. Nandun ka lang sa isang sulok at takot ka. Kailangan dito ng courage. Amen. Ito, matapang to eh. Pero hindi niya alam na matapang siya. Hindi niya alam. Kaya nga nakatago siya. See who you are. Teka muna, magkakaroon tayo ng 12 events sa G12, pero hindi mo alam kung sino ka. Nakatago ka, kaya ka nakatago kasi may problema sa'yo. Takot ka. Samantalang meron pala sa loob mo na tapang. Meron pala sa loob mo na potential.
tinatago mo lang. Huwag mo itago. Wala po akong alam na nilikha ng Diyos na walang potential. Hello? Kaya yung katabi mo, puno-puno ng potential yan. Amen. Ngayon, pag namatay na hindi nagamit ang potential, sayang naman. Dapat habang nabubuhay tayo, gamitin na natin, ubusin na natin yung potential. Hello? Kaya yung mayaman tuloy yung sementeryo eh. Kasi ang daming potential ng tao na hindi nagagamit na pupunta po sa sementeryo. Hello? Sayang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong sayangin yung potential mo. May potential ka na yung 50 maging 100. Yung 100 maging 200. Yung 200 maging 400. Hello? Parang hindi pa kayo naniniwala. Taas nyo yung inyong mga kanang kamay. Taas po, lahat po. Taas ang kanang kamay. Taas. Sige. Tapos ilagay mo dito sa iyong balikan. Sabihin mo, kaya ko to. Kaya. Amen. And number 3, see who makes it all happen. Okay? Pansinin po natin ang sabi ng mga kasulatan sa Judges chapter 6 verse 12 at yung 14. Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel. Kaya nga sa paglabas po natin dito, sa paghayo mo dito, gamitin mo ang buong lakas mo para maligtas, mawin yung mga taong nakakasalamuha mo na. Yung mga taong nakikita mo na, yung mga kalapit iglesia, yung mga kapitbahay ng iglesia. Ito po yung pagkakataon, kaya lumabas ka, humayo ka. Hello? Ngayon, sa paglabas po natin, ito po yung mga ginagawa natin. Kaya kabalikan po natin yung 12 keys, events, and activities in G12. Number 1, prayer of 3. Okay. So, magsisimula ka na, halimbawa may mga cell ka na, pagkatapos gusto mo pa itong lumago na gusto, magkaroon ka ng tinatawag na prayer of 3. Okay, tawag ako ng 3 pastor. Pastor Dom, hali po kayo dito. Doon muna 3 man sa harapan. Sa prayer of 3, ganito po yung gagawin natin. Yung 3 person in 1 man. Okay. Halimbawa po, ito si Pastor Dom. Siya naman talaga. Si Pastor Dom Jones. James, magaling ha? Ano ulit? Jones. Doms. Dems. Galing. Ganda na magkakapiling natin. Alright. Kunwari, ito po si Pastor. Siya ang nasa church siya, mag-start siya ng prayer of 3. Mag-start siya ng prayer of 3, maglilista si Pastor ng 3 tao na gusto niyang ilapit sa Diyos. Okay? Itong mga 3 tao na to, ito yung mga tao na at least nakikita mo isang beses sa isang araw. Baka naman maglista ka ng tao na gusto mong mawin, nasa Amerika, nasa Canada, nasa Saudi. Hindi po pwede. Dapat yung nakikita mo. At least nakakausap mo. Sino ba yung mga nakakausap natin na wala pa sa Diyos? Pwedeng kapitbahay mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng kakilala mo, pwedeng kamag-anak mo, yung mga KKK. So maglilista ka ngayon ng 3 tao na magiging prayer of 3 mo. Ngayon, ganun din si Dems. Maglilista rin siya ng kanyang 3 tao na kanyang ipagpe-pray na gusto niyang ilapit sa Lord. Ganon din si Pastor Jones. Maglilista rin siya ng 3 tao na gusto niya ilapit sa Lord. Ngayon, mag-meet silang 3 ngayon. Sasabihin nila, ito ang aking prayer of 3, ito ang aking prayer of 3, ito ang aking prayer of 3. Ipagpe-pray niyo ito sa loob ng 1 buwan. Okay? Kukunin mo yung prayer of 3 niya, araw-araw ipagpe-pray mo ilan? Siyam ang ipagpe-pray mo. Yung prayer of 3 mo, prayer of 3 niya, prayer of 3 niya. Ilan ang pagpe-pray mo, Pastor? 9 din. Bakit? Yung prayer of 3 mo, prayer of 3 niya, at prayer of 3 niya. Pastor, ilan ang pagpe-pray mo?
siyam din. Kasi yung kanyang tatlo, at yung kanyang tatlo. At sa loob ng isang linggo, magkikita kayo. Araw-araw yung pagpe-pray yung siyam, pero once a week magkikita kayo. Sa pagkikita ninyo, pag-uusapan ninyo yung mga ginawa na ninyo, kung paano nyo pinag-pray, at magkakaroon kayo ng prayer warfare dito sa inyong pinag-pray na siyam. Okay? Unang meeting, pray kayong tatlo, tapos may fasting. Ipagpapasting nyo itong mga taong ito. Ilang araw at kailan sa isang buwan niyo? Okay, halimbawa, anong buwan ngayon? September, ano yan? 27. Mag-start tayo ng September 27. Okay, nag-usap-usap muna tayo ngayon. Meron ka na prayer of 3. Okay, pag uwi nyo, ipag-pray mo siyam. Pero pwede mong sabihin, sige, bago mag-Sunday, magkita-kita tayo. Saturday, magkikita-kita kayo. Sa pagkikita-kita ninyo, wala kayong ibang gagawin, kundi ipag-pray ang inyong tatlo. Ipag-pray nyo ito. At dito sa week na nagdaan, mag-uusap kayo kung kailan kayo magpa-fasting. Pwede nyo sabihin, sige, Saturday tayo mag-fasting. Pwede nyo pag-usapan, kung hindi pa kayo sanay sa fasting, pwede nyo sabihin, 1 meal lang muna, ha? O sige, 1 meal. Nasabihin nyo, anong meal? Breakfast. So, magkikita-kita kayo, hindi kayo nag-breakfast para lamang sa kaluluwa na inyong pinagpe-pray. Okay? So, pagkatapos nito, napagawa ko rin yung Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, pinagpe-pray nyo ulit araw-araw. Magkikita ulit kayo ng Saturday. Second meeting. Sa second meeting, magpe-pray ulit kayong tatlo para doon sa tatlo mo, at tatlo niya. At mayroon ulit fasting. Ang fasting ninyo, hindi na 1 meal. 2 meal na. 2 meals. Pwede nyo pag-usapan, o sige, para sa kaluluwa to, breakfast at lunch, hindi tayo kakain para sa kaluluwa. Walang merienda, fasting nga eh. Di ba? Fasting. So, breakfast and lunch, wala. Puro prayer na naman ang gagawin niyo yung Sabado na magkikita-kita ulit kayo. Okay? Pero yung unang isang linggo, at least kinausap mo na yung tatlo mo, ha? Hello, kamusta? Na-text mo na. Yung pangalawa, at least napuntahan mo na sa bahay. Hey, kamusta? Pinakita ni Pastor Jordan, di ba, yung pag-visit? Ako nga pala si magkakilala naman kayo. Alam mo, pinag-pray kita. Yan lang. Gusto mo mag-pray kita ulit? Ganun lang. Pangatlong visit mo, sabihin mo, yun nga, isasabihin mo na sa kanya na, bakit gusto mo mag-attend sa cell group? Okay? Pero pangatlong meeting ninyo, isang araw na ang inyong fasting. Breakfast, lunch, and dinner. Alright? Araw-araw ulit pag-pray. Then, pang-apat na Sabado, magkikita-kita ulit kayo, nasabihin nyo, ito na yung final, todo na to. Kasi nandun na yung invitation. Iniimbitahan mo na siya. Pangatlong meeting, iniimbitahan mo na siya sa cell. Pero pang-apat na meeting, iniimbitahan mo siya sa church. Ang tawag natin doon ay harvest. Okay? Tingnan niyo po ito. Ang tawag niyo doon ay harvest event. So, kaya nga itong tatlong ito, pagdating ng harvest event, yung tatlo mo, dadalhin mo ngayon sa church. Kaya tawag natin doon ay harvest event. Ilan ang nadala sa church? Siyam. Pansamantala, konti ang nadala. Bakit? Meron siyam. Meron silang tigta-tatlo. Okay? So, kung itong nakuha mong tatlo, yun ang pwede mo nang alagaan na maging cell member mo. Kasi nandun na yung connection mo sa kanya, nakuha mo na yung cellphone number niya, nakuha mo na yung birthday niya, tinetext mo siya, pinakamusta mo na siya, at least, kung hindi mo siya nagagawang kumusin araw-araw, at least ay sa loob ng isang linggo, nakakatatlong beses kang nangangamusta sa kanya. Na alam niya, may nakakaalala sa kanya. Sa leader na nagpe-pray sa atin. Okay? Then, pasin nyo, sige, kumuha kayo ng tigta-tatlo. Kumuha kayo ng tigta-tatlo. After 1 month, nagturo ka ulit ng prayer of 3. Tigta-tatlo. Sige. Tigta-tatlo. Yeah, sige, samahan yung tatlo nyo. Tatlo ni Pastor Dom. Ito na. Tatlo ni Pastor James. Ito na yung tatlo ni
Pastor Jones. Ito na siya. So meron siyang dinidevelop mo itong tatlo mo, dinidevelop mo yung tatlo mo, dinidevelop mo yung tatlo mo. Okay? Pasama mo sa church, nandun na siya sa cell, so siyempre dinidevelop mo siya. Ano? Nagapa niya. Okay. Ito yung number 3. Visitors information card, 48 hours phone visit, ginawa natin yon. Okay? Kaya nga nakuha natin sila, then kahit nakuha mo na, ginagawa mo pa rin ito. Binibisita mo pa rin yan, binibisita mo na sila, tinatawagan mo na sila kasi nasa iyo ang information card. Yun ang aming ginagawa palagi. Meron akong tinatawag na consolidation director. Basta pag may dumating, may lalo na sa bunga ng prayer of 3, kinukuha yung kanilang information. Tapos, binibigay na doon sa mga maglilid sa kanila at ito ang mga ngalaga sa kanila. Alright. Pinadaan mo ngayon sa proseso. Tinuruan mo din mag-prayer of 3 ang tatlo. Piniruan mo mag-prayer of 3 ang tatlong ito. Tinuruan mo mag-prayer of 3 ang tatlong ito. Imagine niyo po, kayong tatlo, kumuha ng tigta tatlo. Kayong tatlo, kumuha ng tigta tatlo. Kayong tatlo, kumuha ng tigta tatlo. Sige, go. Sige, tingnan natin. Sige. Hanggang maubos po yung tao dito. Sige, tingnan natin. Sige, gawin yung tatlo. Sige, sige. Oh, Bitoy kayo amin. Yung tatlo ni Pastor Dom, yung tatlo ni Pastor Jones, yung tatlo ni Pastor James, ang gagawin nila ay katulad ng ginawa ng tatlo. Isang buwan din nag-pray, isang buwan din na talagang nag-fasting sila para sa mga kaluluwang ito. Then after ng isang buwan, nagkaroon ng harvest. Nakita niyo po ang atmosphere ng church? Hello? Nakita niyo? Mako-conquer nyo ang buong barangay, mako-conquer ang buong bayan. Bakit? Mayroong mga kaluluwa na nakaabang lang palang kunin sila sapagkat may mga pastor na nagpe-prayer of 3, may mga leader na nagpe-prayer of 3 at nagpa-fasting para sa mga kaluluwang ito. Amen. Tignan nyo, wala na, mauubos na sapagkat nandito na lahat. Hello? Amen. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Thank you. Wow! Yun po ang matinding ginagawa ng Lord sa prayer of 3. Kasi syempre, gagamitin ninyo para mapatanggap sa Lord itong mga taong bunga na inyo harvest ang one verse evangelism. Kabisado na natin yung one verse. Tama? Memoryado na natin yung one verse natin. Ano yung one verse natin? Sabay-sabay nga tayo sa Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. So yun lang po ang minimorya natin, ang daming kaluluwa ang mapapatanggap natin sa Lord. So parang excited na kayo umuwi. Huwag muna kayo umuwi. Meron pa tayong gagawin. See, nakita niyo yung pwedeng mangyari sa mga simbahan po natin. At kapag nagkaroon po kayo ng harvest event, may handa naman, handaan nyo. Di ba? Pagka nag-ane, di ba nagse-celebrate yung mga mangbubukid? Ano ginagawa? Nagiinuman daw. Yung mga magbubukid daw, pagka gumapas, sa sobrang saya, nagiinuman. Ibang sila mag-celebrate, diba? Tayo naman, ibang celebrate, siyempre, kaluluwang inani natin, mag-celebrate tayo sa church, then siyempre, pakainin natin sila. Sopas lang. At least, makita na, wow, kakaiba dito. Then, alagaan nyo na po sila. Okay? Yeah. Punta tayo sa number 4. Sabi natin, number 3, visitors information card and 48 hours phone visit ang ginagawa natin. Then, number 4, home visit with 5 short lessons to share in prayer. Pinakita po ito ni Pastor Jordan. Nakuha niyo yun, di ba? Okay, mag-alala, ipamimigay po namin mamaya ulit lahat po na mga diniscuss namin. Ano na po yun? With PowerPoint presentation na. Kaya gusto nyo aralin na gusto, naka-ready na po for presentation. The number 5,
new members to experience the 4Ws in a cell meeting and receiving pre-encounter lessons. So, pansinin nyo yung mga dumating dito, nakuha nyo sa prayer 3, ginagamit nyo na ngayon sa kanila yung 4Ws. O, nagkaroon tayo ng self-experience, di ba? Padaan nyo doon. Yung bang ma-excite sila, uy, may cell meeting kami. Yung ba kahit na may baha, pupunta at tatawag sa iyo, Pastor, tuloy po ba sa meeting? Oo, tuloy, pupunta po yun. Alam niyo po nung mga nakakaraang baha namin sa Bulacan, tinetext ako ng mga disciple Sabi sa akin, Pastor, tuloy po ba? Sabi ko, tuloy. Meron lang po hindi talaga nakarating. Kasi nanggaling pa sila ng Hagonoy. From Hagonoy, lubog talaga lahat ng dadaanan, hindi sila nakarating. Pero kung siguro may bangka na masasakyan, baka nakarating pa sila. Excited po sila na pumunta doon sa cell meeting. Hello? Kasi sa tuwing aatal sila ng cell meeting, hindi lamang sila nang i-empower. Alam nila, ito ay muli nilang magagamit para sa kanilang mga sinesel group. Okay? Habang sinesel group mo ito, hinahanda mo ang iyong mga cell member. Member pa lang. Kasi dinidisciple mo pa lang sila. So, kapag nakita mo naka-ready na, saan mo siya ngayon dadalhin? Ano nakalagay? Sa pre-encounter lesson. Ito po ay 7 weeks. Ipe-prepare mo siya. Ikaw magpe-prepare as parent, as spiritual father. Kasi sino ba magsasabi sa kanyang anak, anak, mag-aaral ka na? Di ba ang nanay? Di ba ang tatay? Minsan nga, 3 years old pa lang, anak, pwede ka na mag-aaral Meron ba 2 years old, pinag-aaral na? Meron, pinag-aaral na. Sabi niya ng nanay, pwede na, marunong na mag-ABC. Nakaka-identify na lahat ng shape. Nakaka-identify na lahat ng color. Pinag-aaral na, kahit 2 years old pa lang. Yung iba, 3 years old. Yung iba naman, 7 years old, bago pag-aralin. Matagal talaga Meron talagang ganun. O anak, hindi mo pa ma-identify yung square at saka yung rectangle, anak 7 years old na, meron talagang ganun. Huwag niyo muna isasalang kaagad. Alam niyo naman, hindi pa naman sila nakaka-recognize pala ng ganong klaseng shape, ng color, di ba, ng ABC. Ibig sabihin, tinitignan mo yung spiritual life niya, pwede na tong anak ko na to. Anak, cell member o disciple, sige, mag-pre-encounter ka na. Ano ginagawa sa pre-encounter? Doon sa pre-encounter, bine-verify natin ang kanyang salvation. Baka mamaya, nag-join. Nakalimutan niya na tinanggap pala niya si Lord. Kasi pinatanggap mo siya, di ba? Nag-1 verse ka Tumanggap sa Lord. Yung pala, na parang, baka nabigla lang. So pagdating sa pre-encounter, bakit, ay, grabe pala, kailangan pala talaga si Lord sa puso. So 7 weeks po ito. At ito po, sa 7 weeks, pag pinadaan mo sa pre-encounter, dapat huwag mo lang siya padaanin sa pre-encounter na parang requirements na para makapag-encounter. Dapat sa pre-encounter pa lang, ma-excite na siya na pumunta sa encounter. Bakit? Pre-encounter pa lang, ma-experience na talaga yung kabutihan ng Diyos. Alam niyo po yung ginawa ko sa amin? Yung 7 weeks po na ito, talaga nagpe-pray ako sa Lord, Lord, yung every Saturday na pre-encounter, tulungan mo ko na ibigay ko yung best. Ano niyo po, pre-encounter pa lang, parang nag-i-encounter na sila. Bigay todo talaga. Hagul-gulan na kagad Yung 4 wonderful opportunities pala, grabe na kagad sila. Sabi, Pastor, ito na ba yung encounter? Sabi ko, pre-encounter pa lang yan. Hello? Tapos sunod-sunod na lesson, pagdating po doon sa lesson number 6, understanding our enemy. Grabe po yung ginawa ng Lord. Kasi sa encounter, mayroong deliverance. Sa pre-encounter, mayroong understanding our enemy. Sabi ko sa kanila, Church, ito yung kaaway. Kasi may mga kaaway na hindi naman natin nakikita, hindi natin nalalaman, pero dapat natin maintindihan, baka mamaya nakagawa na pala sa buhay mo. Kaya pala sinasabi mo, Lord, bakit yun, Lord? Gusto kong kumain, pero hindi ko magawa. Iyon pala, mayroong nagawa na yung kaaway sa buhay mo na hindi mo namamalayan, nagkakaroon siya ng kontrol. Kaya pala magagalitin ka na, kaya pala konting problema, gumagano ka na. Kasi mayroon palang kaaway na nakapasok ang doon ay stronghold na. Sabi ko, alright, tignan natin ngayon yung
mga tao, so pinag-uusapan namin yan. Then, nag-pray ako ngayon sa bawat isa sa kanila. May mga nag-react na mga iba't ibang klase ng spirit sa kanila. Pre-encounter pa lang, nagkaroon na lang ng deliverance. Lalo silang na-excite na pumunta ng encounter. Hello? Kasi pre-encounter pa lang, sabi niya, pre-encounter pa lang to. Oo, pre-encounter pa lang, pero matindi na ginawa ng Lord sa kanila. Meron po kasi isang meron dalawang kabataan tayo na nahilig po sa rock music. Yung mga pinapakinggan nilang kanta yung meow, meow, ganun kanta. Yung wala ka naiintindihan, puro sigaw, meow, ganun. Di ba? May mga ganung tunog. Yung mga Metallica. Mahilig siya, nakasaksak lagi sa tenga niya. Yun yung pinapakinggan eh. Mga satanic word na pala nandoon, tapos mga minumura na si Jesus, pinapakinggan pa rin niya. Sabi niya, bakit ako gusto nun niya? Kahit alam niya minumura na si Jesus, doon sa kanta. Ito na po, nung pinag-pray natin. Pagbagsak niya, dumilat ang mata. Bumagsak na, dumilat ang mata. Sabi ko, dumilat ang mata mo. Sabi niya, sira. Demonyo. Demonyo, nagsalita sa katawan. Hello? Naibidyo ko yun. Binidyo ko yun. Gusto mo makita? Mamaya na lang. Sabi ko, grabe. Sige, labas ka dyan. Labas! Sabi na labas. Tapos, alam niyo po, nung mga nakakaramang mga Sunday, Sunday na mag-worship, sabi niya, Pastor, ang sarap pala mag-worship sa ang gaan sa pakiramdam. Kaya nung mga nakakaroon nag-worship, ang bigat para sa kanya kasi mayroon sa loob na kargado eh. Natanggal. Gumaan ang pakiramdam. Hello? Yung iba po doon na yung karamdaman, di makita ng doktor. Nung ipinag-pray, nawala yung dahilan ng nararamdaman niya. Umayos ang buhay. Hello? Yung isa na binigay sa akin ni Ate Olive na ipag-pray doon sa may hospital sa Caloocan. Sabi po ng doktor ay wala makikita. Kinausap ko, pinunta ko sa hospital. Sabi ko, ate, ano po? Sabi sa inyo, doktor, hindi ko po alam. Wala silang masabi ko anong sakit ko. MRI na, yung isa ulo, chinek, walang problema sa lahat. Lahat ng klase ng test ginawa sa kanya, negative. Pero mamaya-maya, habang kinakausap ko, gumagano tumataas ang kamay. Sabi ko, hindi nga makikita ng doktor to. Espiritu ang nagpapahirap sa kanya eh. Siyempre, nasa hospital yun. Alam naman, pag-pray ko na, sige, lumabas ka dyan. Siyempre, may mga kasama to. Baka magulat yung mga ibang pasyente ron, mga doktor. Sabi sa akin, anong ginagawa mo? Sabi ko, daming pa ako nakatingin eh. Sabi ko, nilihens ko ng konti. Sabi ko, binagit ko yung pangalan. Sige, back to normal in Jesus' name. Ate, sabi ko, narinig mo ako. Sa tuwing mayroon kang mararamdaman na parang may magre-react sa katawan mo, sabihin mo, in Jesus' name. Ito na, gumagana naman yung katawan niyo. O sige, sa atin, sige, narinig mo ako, alam mo, narinig mo ako, sabihin mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Bumabalik siya sa normal pag sinasabi niya, in Jesus' name. Hello? Nung bago ko pumunta dito, kinamusta ko yung asawa, sabi ko, kamusta po ang asawa niyo? Pastor, malaki po ang naging pagbabago. Actually, hindi ko pa pinag-pray na palayasin yung demonyo sa katawan niya. Hindi pa. Pinag-pray ko pa lang siya na tuwing magre-react yun, sasabihin lang niya in Jesus' name. Gumaganda na pakiramdam niya. Sabi ko nga ate, gumaganda po kayo dito sa hospital. Wala namang gamot na binibigay sa inyo, doktor. Kasi wala naman nakikita sakit eh. Sabi ko, anong gamot na binibigay sa inyo? Wala nga, kasi wala man sila alam ng sakit ko eh. Sinaksakan lang ng swero para lang lumakas siya kasi hindi siya nakakakain eh. Tsaka mga vitamins, pinapainom lang siya. Sabi ko, muna lang po kayo. Pag uwi po ninyo, pupuntahan ko kayo sa bahay, doon kayo pagpe-pray. Kung pagsasaksak yung mga demonyo ro sa katawan mo. So, ganun po yung nangyari sa mga pre-encounter po namin. Kaya, excited sila na magkaroon ng encounter. Sabi ko, ang mauna sa encounter, yung aking primary. Kaya, 7, 8, 9 ng October, meron kaming encounter. Ang mauna mag-encounter po namin, yung aking primary. 12. Bali 24 po sila. Then, yung mga excited na sa encounter, ang mag-encounter naman, yung aking team na, yung 24. Meron na po akong selected na mga kasama sa encounter team. Hello?
Kaya dito, pasin natin itong mga events na pinag-uusapan natin. Sa number 5, new members experience the 4Ws in a cell meeting and receiving pre-encounter lesson. Sabi natin, receiving pre-encounter lesson. Hindi basta sabi na, diniscuss mo lang sa kanya, ito yung lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3, hanggang lesson number 7. Dapat na-experience niya yung lesson. Hello? Hindi lang basta, ay, ang ganda, okay. Dapat hindi lang dito, dapat kasama niyo. Amen? Number 6, attend 3 days encounter retreat, post-encounter, and reading the New Testament. So dito sa number 6 na mga events natin, pagkatapos niyang umattend ng pre-encounter lesson ng 7 weeks, magkakaroon, siyempre yung encounter team, magkakaroon muna ng ano yan, ng paparan sa Lord yan. Hindi mo na mag-i-encounter kagad, magkakaroon ng incubation muna yan. Magpe-pray sila, magpapasik uli yan para sa darating na encounter. Kasama niya yung encounter team. Then pagdating ng 3 days encounter, matindi po ang may experience ng mga aaten. Okay? So, ito 3 days. Pag sinabing 3 days talaga. Noong mga nakakaraan, medyo yung 3 days natin parang hindi 3 days. Hello? Pastor, pwede naman magawing 2 days yan kasi adjust mo na, punuin mo na lang, tuloy-tuloy mo na, para tubusan na lang ng program ng manual. Hindi po ganon. Kasi dati, tubusan tayo ng manual. Sige, tapusin natin ka. Madali naman. Hanggang alas 12. Sige, hanggang alas 12. Para kinabukasan, uwian na. Hindi. Kaya tuloy, napakatabang ng lasa ng encounter. Kung 3 days talaga. Alright? Kaya, itong mga nandito, pagkatapos na tinitignan natin ito, okay ito Siyempre, paano mo paparanas sa kanila yung pre-encounter lesson, encounter, hanggang post-encounter kung hindi mo naranasan? Meaning, sa susunod na mga pag-meeting natin, dapat ma-discuss sa inyo ang pre-encounter, malanasan nyo ang pre-encounter, ang encounter, ang post-encounter. Bahala ng mga DS makipag-communicate sa team namin. Hello? Siyempre, ipadadaanin nyo sa proseso yung mga sambahan Kaya ang dapat mauna, ang mga leaders. Alright? Tayo ko ng mga leaders, ang mauna. Sabi niyo, Pastor, nag-encounter na ako. Oo nga, nag-encounter na. Encounter na ginawa natin noon. Encounter naman, nakaka-plus naman talaga yun. Kaya lang, kulang sa proseso. Ito, tinama po natin yung process. Dati, nag-encounter lang agad tayo. Encounter! Ano encounter? Hindi natin alam, kasama na pala sa G12, ang encounter. Hello, akala natin, magkaiba ang G12 tsaka encounter. Ang encounter, nakapalo po yan sa G12. Nag-encounter tayo, wala tayong pre-encounter. Natandaan niyo yan? Pagkatapos ng encounter, wala naging post-encounter. Wala mangyayari, hindi magtuloy. Kasi puro encounter lang. Okay? So ito, nagtapos natin mag-downloading, pupunta tayo sa mga susunod yung pre-encounter lessons. Ma-experience po natin yan para maibaba din natin ulit sa inyong mga na-prayer of 3, sa mga sinesel po ninyo. Okay? Pagtapos natin sa 3 days encounter. Sa 3 days encounter, grabe po ang ginagawa ng Lord. Natandaan nyo yung ginagawa natin sa encounter? Ano na nangyayari? Nagkakaroon ng free time. Nagkakaroon ng fire. Nagkakaroon ng focus. Dapat kapag ang simbahan, malaya lahat, tanggal lahat ng kasalanan, binayaran ng Lord. Tapos lahat ng simbahan nag-aapoy. Yung cross talaga, may apoy na talaga, di ba? Cross at saka may talagang apoy. Hindi na dahong tuyo. Di ba? Aba, talagang kakaiba na to. Kasi yung tsuhi ko, nung minsan nakapunta ako sa Antipolo sabi ng tsuhi ko, nakita ko yung simbahan nyo Ito, paano mo nalaman simbahan namin yun? Di ba simbahan nyo may cross na itim tsaka may dahong tuyo? Kung dahong tuyo, hindi dahong tuyo yun. Apoy yun. Sabi niya, apoy ba yun? Kasi parang dahong tuyo Hello? Di kung makikita niya na nag-aapoy talaga, di ba? Malaya, may apoy, plus may focus at hindi nang gagawin ng Lord sa bansang Pilipinas. Amen? Pilipinas po mababago. Ilang simbahang metodista meron sa Pilipinas? Kasi akala natin, palalago ilang natin simbahan natin, hindi lang po basta paglago ng simbahan to. Pati pagbago po ng lipunan na ginagalawa natin. Kasama dito.
Then pagkatapos po ng encounter, magkakaroon ng post-encounter. Sa post-encounter, ilan pong lesson yun? 10 lesson. So, hindi rin natin uubusin kagad ng isang upuan. Alright. Tara, 10 lesson. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos na. Hingal-hingal pa. Ay, natapos din. Ubusan na naman ng manual. Kaya hindi po ito ulit ubusan ng manual. I-discuss ulit natin, pipinuhin ulit natin ano ba ang 10 lesson ng post-encounter. Kasi po ang demonyo, hindi na po makakagawa sa encounter yan. Pero mag-aabang yan sa post-encounter. Sasabihin niya, aabangan ko to sa post para hindi ito makagraduate ng post, para hindi makapunta sa SOL. Pag hindi ito nakapunta ng SOL, hindi ito magiging leader. Balik na naman siya sa dati niyang buhay. Upo tayo. Zimbabwe na naman siya. Zimbabwe. Hello? Ganun na naman ang mangyayari sa kanya. Kaya nga, kailangan matutukan natin, mabantayan natin ang uso na matapos niya yung post-encounter. Kasi 10 ito eh. Kasi iba, naiinip 10 lesson. 10 linggong tagal. Natatagalan eh. Eh hindi. Kaya magbantayan po natin. Eh matindi po mga lesson sa post-encounter. Yung overcoming the world na matindi po yun. Eh kasi pag tapos mo encounter, balik ka naman sa dati mong alimon, mga member natin. Tapos encounter, bless na bless yan, yes, balik na naman sa trabaho niya. Eh kung call center ng trabaho niya, eh mga kasamahan niya, mga iba-ibang buhay dyan. Isa sa nagpa-mentor sa akin dati, trabaho niya ay call center. Sabi niya, Dad, kasi dati tawag sa akin, Dad, alam mo, grabe mga kasama ko sa call center. Bakit talaga ang buhay doon? Dark green ng mga tao doon. Alam niyo na, pag sabi dark green, ang usapan doon, puro berte. Pag pinakita sa cellphone, grabe. Tingnan mo, balutin mo. Eh, in Jesus name, ganun siya. Eh ngayon, kung hindi mo siya mababantayan, babalik na naman sa dati. Hindi niya ma-overcome tungkol doon, yung ginagawa niya. Okay? Oh bro, nag-encounter ka lang, iba na isang stick na dyan isa lang! Ayan, encounter na, isa lang. Sige, isa lang ha. Yung isa, naging dalawa, naging isang taan na ulit. Tama niya? Alam niyo po, ilan yung mga may kilala sa akin, ilang mga kaibigan natin pastor. Sabi niyo bro, yung isang nag-encounter ko, after mag-encounter, I think 2 weeks lang siya after encounter. Sabi niya, ayun, may sakit. Pinag-prepare daw niya. Ano yung sakit? STD. Hello? STD? Ano nangyari? Eh, sumama daw dun sa Laguna. Eh, nung pumunta dun sa Laguna, nagkatuwa yung magkabarkada. Pinasama siya. Inaya naman daw siya hindi sumama. Kaya QG daw siya. Sumama, pumila din. Ayun, may sakit na rin siya. Yung isa naman, ito ng isang kaibigan ko rin pastor, o nag-encounter din itong kasama niya, then after encounter, sabi niya, bro, samahan mo ako. Sabi ko, bakit? Eh, yung isang nag-encounter ko, nandun sa kulungan, nakakulong. Dinanong namin. Sabi ko, bro, ano ba kaso nung kabataan mo na yan? Eh, nahuli na lang siya po eh. Nahuli na siya po. Ayun, ewan ko, nasa buti na yata nilipat. Kaya kung di natin mababantayan, yung init niyan, may baka isang linggo lang, may tagabuhos ng init yan eh. Baka ang bubuhos ng init yan nasa bahay. Baka ang bubuhos ng init yan, minsan nasa simbahan pa. Sabi, orne mo naman, pataas-taas ka pa ng kamay. Kasi baka mamaya sa simbahan mo, di nagtataas ng kamay eh. Siyempre, galing sa encounter, nagtataas ng kamay, hallelujah, praise the Lord. Sasabihin, Lord, tumigil ka nga dyan, napaka-orne mo. Yung init niya, ang lalamig eh. Bakit ganito ito? Tama niyo? Kaya importante na nakatapos na ng pre-encounter, nag-encounter, bantayan po ng gusto sa post-encounter. Dapat makatapos siya ng post-encounter. Kung ang umaten mo ng encounter, 10, dapat mag-post-encounter, 10 din. Okay? So, then after post-encounter, pasok siya sa lesson 1 ng SOL. Kaya dito mayroong graduation. May progreso, may makikita tayo nangyayari sa buhay ng mga taong nilalapit natin sa Lord. Ano ulit ang vision natin? Ano, sabay-sabay po sa vision. Win and make disciples. Ano po ang purpose natin? Loving God and loving people. Ano po ang goal? Every believer make
a leaders of leaders. Yun po ang goal natin. Kaya itong mga wini-win natin, dahil mahal natin sila, mahal natin Diyos, mahal natin ang tao, dinidevelop natin sila para maging leader of leaders. Tama? Basin natin, number 7. Continue weekly meeting and experiencing God through 4W's daily devotion and journaling in a cell group. Then pagkatapos po nito, siyempre, okay, nag-post encounter. Ibig sabihin ba, hindi na siya atin sa cell? Atin pa rin po siya sa cell. Dapat na-experience pa rin niya yung ginagawa ninyong 4W's. Kamustahan pa rin. Kaya makikita mo doon na, ay, okay, nalalagpasan niya talaga yung nangyayari sa paligid niya. Dito siya mag-share, sasabihin niya, alam mo, nung muna mag-encounter ako, ganito nangyari sa akin. O katulad nung isa po sa primary ko ngayon, 5 months old Christian na ngayon ay nasa aking primary. Nung nag-share, sabi niya, nung malaman na siya ay nagsisimba na sa atin, born again na siya, ako, pinipiyay siya. PA ka! Pinipiyay siya. Pero sabi niya, salamat sa Lord, nalalagpasan ko na sila. Pero ngayon, ang ginagawa ko, pinagpe-pray ko sila, ngayon, sila yung mga makasama ko dito. O, meron na siyang ilang naisama. Yung naisama nga niya, tinawagan niya, sabi pa nga sa kanya, pambihira ka, dapat matagal mo na ako sinama dyan. Hello? Kaya sa Sunday, excited ako na may kasama na naman siya. So, dapat na-experience po palagi, weekly, yung 4W's. Ibig sabihin, yung cell meeting, cell group. Then, sa cell group, ito nga, na-experience niya ulit yung kabutihan ng Diyos, tapos yung kanyang daily devotion. Tinuturuan mo na siyang mag-devotion. Alright? Sa cell group kasi, nagkakaroon ka ng sharing tungkol sa devotion, katulad ng ginawa natin kagabi. Yung devotion. Kaya malalaman ko kung nag-devotion o hindi eh. Halimbawa, sabi, nag-devotion ako. Sige, ano yung devotion mo? Mag-iisip ng verse. Hindi nag-devotion, nag-isip eh. Para lang hindi mapahiya. Pwede naman natin sabihin na, hindi talaga nag-devotion eh, okay lang. Kaya may mga disciple ako, sorry po, kasi hindi ako nakapag-devotion eh. Kaya kayo isa, gusto mo ba, di ba? Kinausap ko siya, sabi ko, sige, tutulungan kita. Mag-devotion tayong dalawa, pupuntahan kita sa bahay. Tutulungan natin sila. Hanggang sa matuto na siya mag-devotion na mag-isa. Then, nag-journal mag-isa. Kaya makikita natin na yung pakinabang nito talaga sa bawat individual. Yung personal devotion with journaling. Kasi pag nag-devotion ka, pwede mo balikan, ano nga pa yung message sa akin ng Lord isang buwan? Balikan mo. Oo nga pala. Ano nga pala yung message sa akin ng Lord ng isang linggo? Balikan mo. Ito pala. Bakit ako nag-worry ngayon? Ito pala sinabi sa akin ng Lord. Ano ba sinabi ng Lord sa akin kanina? Ito yung sinabi ng Lord. So, makapagpapatuloy ito kami. Araw-araw, nakakausap ka ng Diyos, pinakausap mo ang Diyos. Sino nakipag-usap sa Diyos kanina? Diba lahat tayo nakipag-usap sa Diyos kanina? Bago tayo pumunta dito, kinausap natin si Diyos kanina. Ang Lord kanina. Si Diyos. Kinausap natin siya. Wala siya doon. Nandito siya ngayon. Kasama natin. Kanina, kausap natin. Kausap ko, kausap mo. May message siyang binigay sa'yo. May message na binigay sa akin kanina. Tama. Isinulat ko kung ano message na binigay niya. Isinulat niyo rin kung ano message na binigay niya sa'yo. Then, kung araw-araw po ito. Meron kayang, Pastor, naiiyak na. Ayoko na dyan sa church na yan. Ilipat mo na ako, TS. Bakit? Wala na mangyayari ganun. Bakit? Lahat ng mga miyembro nag-devotion yan. Kung isang miyembro may pera, nabasa niya sa devotion, i-bless mo ang anak ko na lingkod ng Diyos. Aba, magugulat ka, maga-maga, Pastor, ang application ko ngayon, i-bless kita ng isang kabang bigas. O, di ba? Hello? Paano kung ang nabigay na message sa kanya ng Lord anak, bigyan mo ng kotse, pastor mo. Aba, hindi makakatulog yun hanggang hindi niya ginagawa yung message ng Lord. Malamang sasabihin niya, Pastor, ito po yung pinagagawa naman sa inyo, ito po kotse niyo. Mayroon pong nangyari talaga ganyan. Sa Cavite, doon sa kaibigan namin pastor sa ano bang lugar to? Malapit sa Cavite kasi yung isang church nila Sa may Paranaque, nakapunta na kami doon, nakadalo kami sa kanyang church, kaya independent church ito. I think inordinahan siya as bishop ng kanyang organization last June. Alam niyo po, isang umaga, yung kanyang miyembro, babae na mamaga ang mata. Halatang hindi na pagkatuloy, bakit namamaga mata mo? Tapos umiyak ka.
Kasi po sabi ng Lord, bless kita. Sa buwan po ako hindi pinatulog. O bakit? Ano ba yun? Sabi kasi ng Lord, bili kita ng kotse. Ano makakatulog yun? Binabigil siya ng kotse. Yan po, bili siya. Fantasy, pinapulit lang. Ginamit nga niya pumunta ng Amherst dito nakaraan eh. Yung pulit lang. Nasakyan mo ba yan? Kilala mo yun? Si Pastana? Bili siya ng kotse. Punta kami doon. Ang ganda ng church niya. Bakit ginawa ito ng tao? Bakit? Kasi nagdi-devotion. Hello? Nakakarinig ng message galing sa Lord eh. Ang application, ibili ng kotse. Ito ang hirap. Ibinilin mo ng kotse, pastor mo, pero mo walang kotse. Hello? Pero alam ko, parang may bless. Nagpastor na rin yata itong tao to. Nagpastor na rin yung nagbigay ng kotse. Nagpastor na rin. Babawi! Para sila man nabigyan ng kotse. Sabi ko nga po sa inyo, sama-sama lang po tayo dito sa ginagawa natin. Hayaan mo lang po si Lord na gagamit ng mga tao na hindi mo akalain magbe-bless po sa'yo. Hello? Minsan kasi may mga pagkakataon na, Lord, mukhang may pera to, gano'n. Lord, sa'yo, bless mo, bless na ako. Minsan gagamitin ng Lord yung mga tao hindi ko inaasahan. Mga tao, alam mo, kuripot. Pero yung nagagamitin ng Lord. Alam mo, baka lang kamay eh. Pero magugulat ka, yun ang gagamitin ng Lord. Lalo na po itong mga taong ito na mayroong personal devotion. Kasi sa devotion, dito kinakausap ng Diyos ang tao araw-araw. Amen. Kaya maging tayo, hindi ka mahirapan gumawa ng sermon. Ako naranasan ko, linggo na ako na naman sa sermon ko. Holy Spirit, sige na. Iusap pa sa Holy Spirit eh. Buksan ng Bible, ito na bigyan ni Holy Spirit. Kaya mo nang ginawa yun, wala na talagang choice eh. Sabi ni Holy Spirit, mga kapatid, binigisan ni Holy Spirit. Ngayon mo nang ginawa yun. Ipitan ko sa Holy Spirit eh, no? Hindi ka talaga gumawa ng sermon. Pero kung araw-araw ka nag-devotion, araw-araw ka nag-journal, araw-araw ka may sermon. Hello? But araw-araw may message eh. Araw-araw may mga lesson. Lesson number 1, 2, 3. Application 1, 2, 3. Aba? Ito may message ka araw-araw. Bigla mo na masabihan ka, pastor, ikaw mag-preach. Sige po, ilan ba sa sermon ko? Hindi tatanong ko kailan eh. Ilan ba sa sermon ko? Bakit? Marami ng devotion. Tama. Pati mga miyembro mo, hindi ka mahirapan ngayon na, kapatid, ikaw mag-sermon sa Sunday, ha? Pastor naman. Hindi ako pastor. Pag sasabihin mo ko, isang buwan. Ganyan miyembro. Isang buwan mo naman ako sasabihin para ako makapaghanda, makapag-pray at makapag-fasting. Galing no? Pero po yan po, araw-araw nakikipag-usap sa Lord. Araw-araw na yan nag-devotion. Pag kinausap mo yan, kapatid, ikaw mag-preach. Pastor. Hello. Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng ministry na makikita mo habang lumalago ito, lumalago din ang kaugnayan mo sa Diyos, lumalago din ang kaugnayan mo sa tao na yung pinagiging Amen. Kaya ito po yung number 7 na pinag-uusapan natin na key events sa G12. Continue weekly meeting and experiencing God through 4W's daily devotion and journaling in a cell group. May natutunan po tayo? Excited po kayo? Amen. And number 8, attend SOL1 hanggang SOL3. Ito po ay may 10 lesson on Bible Foundation, 10 seminars on the family, then reading at least 1/3 of the Old Testament. Pagkatapos, pasok ulit sa prayer of 3 yan. Kasi, leader ka eh. Sa SOL1, 10 weeks, ulit yan. Huwag niyo ulit ubusin ng isang upuan lang. Kapatid, sige, meron tayong isang linggong gawain. Ano yun? SOL1. Sa amin po ay meron ng SOL1, SOL2, SOL3. Pero pinag-stop ko po muna ang SOL3. Kasi mayroong naka-enroll sa SOL3 na hindi niya na-abot yung requirements. Meron po kasi mga nakagraduate sa amin ng SOL3. Wala naman disciple. Sabi ko, graduate ka ba ng SOL3? Ako pa, pastor, graduate na ako, pastor. Sabi ko, nasaan disciple mo? Kailangan ba yun? Ha? Tapos sinasabi mo, kailangan ba yun? Ulit ka.
Kaya pati po yung nagtuturo ng SOL3, pinatigil ko po. Tuturo ka SOL3, wala ka doon. Hello? Tigil. SOL3, tigil muna. SOL1, SOL2, lang muna tayo. Next year tayo mag-SOL3. Kaya yung paggagawa namin, yung third floor na paggagawa mga rooms, may kasama ng SOL3. Kasi nakaready naman yun ay. Yung SOL2 gagraduate, check mag-SOL3 yun. Kasi gumagawa na sila, kumikilo sila. May mga sinesel na po sila. Ako nyo, ang sarap yun na pagpasok ko sa simbahan, busy lang ng tao. Bakit? Ang ginagawa ng grupo to, ay, may prayer encounter po sila. O itong grupo to, ay, kuya, may nagwa-one verse po dyan, huwag kayo pumasok dyan. May nagwa-one verse po dyan. O doon sa kabila, ano ginagawa? May nagsasel group po dito. O dyan ginagawa, ay, SOL1 po yan. O dito, SOL2. O dito, SOL3 po. Diba? Parang nag-i-imagine na kayo ng ganito pagkagawa kong simbahan. May SOL1, SOL2, SOL3 na room. O, di ba? Tapos dito ilalagay yung mga pinipray encounter namin. Dito ilalagay yung mga wina-one verse namin. Parang nag-iisip na kayo ng pagkagawa nyo. Huwag mo na isipin yung pagkagawa nyo. Isipin mo na yung mga kaluluwa. Kasi susunod po yung building. Amen? Sigurado po yun. Susunod ng building. Alright, sige. Bilisan ko na. Okay, number 9. Attend SOL2. 10 lessons po ito. Cell seminars and intercession. Start on open cell. Then, pagkatapos, kailangan po magbasa ulit ng Bible at least 1/3 ng Old Testament. Yan po yung gagawin natin. Okay? At yan din po ang ipagagawa kasi natin sa ating pong mga disciple. And number 10, bilisan na po natin, attend re-encounter retreat. Sino ba yung umaattend sa re-encounter? Itong re-encounter, 2 days na po yan. Ang umaattend po sa encounter, yung mga bagong kaluluwa na pinapatanggap natin. Ito po pinapatan natin sa re-encounter, ito po yung nag-SOL2 na. Ibig sabihin, ito po ay para sa mga leaders na po yan. Kasi may mga cell member na po itong mga nasa SOL2. Kaya a-attend sila ng re-encounter 2 days. Then, pagkatapos, number 11, attend SOL3. Leadership 10 lesson po ito. At syempre, record ulit natin. Pagbabasa ulit at least hanggang 1/3 ulit ng Old Testament. Kasi tuloy-tuloy po ang pagbabasa ng Bible. Then, pagkatapos po, ay bago siya makagraduate, dapat meron siyang close cell. Meron siyang 12 na disciple. Okay? Pag nakagraduate na po siya ng SOL3. Then, number 12, mentoring of your G12 in a closed cell. Kaya magpapasok na doon yung pag-mentor mo dun sa iyong closed cell. Katulad na sinabi ko po sa inyo, yung aking primary, regular ko pong isinesel sila para meron silang pattern sa kanilang cell group. Meron po kaming 52 lessons sa cell group. At itong 52 lesson na ito yung gagamitin nila sa kanilang mga cell group. Ibig sabihin, iisa po yung daloy, isa yung DNA. Mula sa primary, papunta po doon sa kanilang mga cell group. 52 lesson, ibig sabihin, 1 year po yun. Then, yung ating Saturday trainings, kailangan kasi i-train po ito dahil sila po ang aking team. Sila yung aking gagamitin sa mga encounter namin, kaya tinitrain ko po ng gusto yung aking primary. Sa aking primary, hindi po lahat mag-lecture. Ang ilan doon, intercessor. Kasi ilan doon talagang pwedeng mag-speaker, and ilan doon pwedeng sagay. So sila po ang aking team. Kaya meron kaming regular training, and pag Sunday, meron kaming regular mentoring. Alright? Hello? Meron po tayong natutunan? Excited po tayo na ito ay ipa-implement po natin sa ating mga local church? Amen. Sige po, tayo ay dumulog sa ating Panginoon na itong mga events na ito ay hindi lang natin nakita, nagustuhan, nagandahan, kundi i-apply natin sa ating mga buhay. Alright. Sige po, pwede natin ilapit sa Lord yan. At sa oras na ito, habang tayo po ay papunta sa prayer, pwede kang maglista
na mga tao na gusto mong ilapit sa Lord ngayon? Alam niyo po, okay, bago tayo mag-pray, ang ginawa ko po sa aming kongregasyon, doon sa aming primary, sabi ko, huwag niyo kukunin yung mga miyembro kagad lagay mong 12. One. Kasi wala, di ba, sinabi ko sa inyo, pag ginawa mo yan, hindi ka nag-evangelize. 50-50. Gawin natin. Sabi ko, yung 50%, yung 6, dapat galing doon sa loob ng church natin. Yung 6, yun yung galing doon sa pinag-pray natin ng mga hindi pa talaga kumikilala sa Lord. Halimbawa, mayroon tayong mga miyembro na talaga active na. Walang cell. O, sige, sama ka dito sa cell group ko. Tapos yung mag-anak mo na hindi pa kumikilala sa Lord, napatanggap mo sa Lord, sila yung ginawa mong cell group. O, so meron ka ng 12, na yung 6 doon, miyembro, yung 6 doon, ay galing talaga sa evangelism. Galing talaga doon sa 1 verse mo, galing doon sa prayer of 3. Kaya sa amin po, 2 beses magpe-prayer of 3. Kasi 6 lang ang kukunin nila. Kasi meron ng 6 sa loob nasa cell nila. Then yung 6 galing sa labas yun. Kaya mabubuo pa rin yung kongregasyon na lahat sila may cell. Kaya tawag natin ngayon ay cell church. Bakit? Lahat sila nasa loob ng cell. Amen? Sige po, maglista po kayo ng mga tao na gusto nyo ilapit natin sa Lord. Ilapit po ninyo sa Lord. At simulan po ninyo na ito ay ipag-pray. Simulan niyo po ngayong araw na to, September 27, dapat October 27, ito ang resulta ng iyong pinag-pray. Okay? Hindi po, maglista na po kayo ng mga tao. Tapos, pwede kang, kung sino yung kalapit pastor mo, magkita-kita kayo, mag-usap kayo, ito pinag-pray ko sa church namin, ito pinag-pray ko. Ibig sabihin, nagtutulungan kayo sa prayer. Okay? Sige po, maglista na po kayo. Pagpasa niyo po yan, talagang totohanan po ito. Talagang, sabi nga natin, nandito naman tayo, bigyan na natin talaga todo sa Lord. Todo. Amen? Amen. Amen. Sige po, masabi niyo kung nakalista na ninyo at ipagpapray po natin sa Lord yan. Ano po ate? Maglagay kayo ng number 12, tapos maglagay kayo ng verse 1 to 3 na gusto ninyo na maging kasama ninyo sa set. At least meron ka ng 1 to 12. Madali lang yan. Meron ka ng 1 to 12. Tapos maglagay kayo ng verse 1 to 3 ng mga taong gusto mong ilapit sa Lord. O kaya gusto mo, 12 na kagad, pero priority mo muna 3. Tatlo lang muna. Huwag natin biglain. Para di po kayo mahirapan. Okay? Isa pang maganda nga dyan yung isang hindi pa born again na hindi makakatanggi sa'yo. Ganda yan. May mga tao hindi nakakatanggi sa atin, di ba? Pwede mo gamitin ang iyong influence. Ako, ginamit ko yung influence ko Meron mga estudyante, nung nagtuturo po ako sa Next Generation Technological College, incomplete sila Sabi sana, sir, incomplete po ako ganun ba? Punta ka sa church, gawa ka ng attend ka doon, tapos gawa ka ng reaction paper. Yun lang, sabi niya. Hindi mo pupunta sa church, di ba? Hindi niya namamalayan, pagpunta niya doon, may mag-1 verse sa kanya. Hindi napatanggap natin sa Lord. Ginamit yung influence, baka sabihin, sinadya yata ni Pastor, complete ako para mapasimba ako. Meron po mo nakatapos na, taas lang po ang bote, hindi nakatapos na.
Sabay-sabay natin inudulog sa Panginoon yan, yung mga isa po ninyong mga pangalan. Araw-araw po niyo pagpiprayan, mga tao na yan. Tapos hanggang sa malaman ninyo kung ano yung kanilang contact number, birthday, maganda po yan. Kasi pag nalaman yung birthday niya, tawagan mo, puntahan mo, pasok, pinuntahan ako. Tapos sabi mo, pinagpipray mo siya. Lalo na kapag mayroon siya matinding pangangailangan, pag-pray mo, naka-receive ng resulta ng prayer, ay hindi niya pa makakalimutan niya. Pasal. Ano po? Malamig. Ay, kailangan po. Wala naman ng ibang uniform na maging member ng Diyos, kundi sa member ng church, at saka yung ang member ng churches na nandun sa kanila. Huwag niyo po kukunin yung ibang membro. Magagalit sa ating Pastor Tol. Apo. Ang gawin lang po natin, kung doon sa inyo pong miyembro, nakikita nyo mga malalamig, baka po hindi lang basta malamig yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, subukan nyo i-sermon sa Sunday, yung one verse, baka hindi pa tumatanggap sa Lord yan, baka hindi pa ligtas yan. Yung one verse nyo po sila, mapatanggap dito sa Lord, then dito po sa inyong mga miyembro malamig, painitin nyo, doon kayo mag-select ng 12. Okay? Pagkatapos, alagaan nyo po ito mabuti, ipadaanin po nyo sa process. Then, itong mga taong ito ay may mga kakilala na mga lost soul. Ito po yung mga ilalapit natin sa Lord. Okay? So, tiyak po, marami tayo mga kapitbahay na wala pa sa Lord. Yun po ang ilalapit natin sa Lord. Kaya importante sa pastor, nakikipagkaibigan sa community. Okay, sige po, kung nakalista na lahat, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon. Itaas natin sa ating Panginoon ang mga pangalan na yan. Sige po, tayo. Itaas natin sa Panginoon yung mga pangalan ng mga taong iyan. Sige po, sige, tayo. Itaas natin sa ating Panginoon. Sige po, itaas niyo sa Lord. Itaas niyo sa Lord itong mga taong ito. Okay, hallelujah. Hallelujah. Lord, masdan mo ang iyong mga anak kung paano nakaranas ng pagmamahal sa iyo. Nais po namin magbalik ng pagmamahal sa iyo, Panginoon. At sa mga kaluluwa na kakilala po namin pero wala pa sa iyo, dahil po inilista po namin ang kanilang mga pangalan upang sila po ay aming ilapit sa iyo, Panginoon, na maranasan nila ay iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan. Na Lord, igawan niyo po sa amin ang kapuspusan na yung Santong Espiritu upang pag kinausap namin sila, maramdaman po nila ang presensya mo, ang kapangyarihan mo, at ang mga kalulong ito, ang mga tao ito, Panginoon, ay makasama po namin na sumasamba, sasamba, maglilingkod po sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga pangalang ito, in Jesus' name, Amen. Amen. Palakpakan natin sa Lord. Amen.